Bagamat inulan naman, dagsa ang mga OFW sa Hong Kong para sa overseas absentee voting. At kaugnay po niyan, makakapanayam natin si Hong Kong stringer Azon Cañete. Magandang tanghali sa iyo mula dito sa Pilipinas, Azon. Hi, Connie, magandang tanghali din. Oo, ano yung mga nangyari sa ikalawang araw ng overseas absentee voting natin dyan? O sige, una, Connie, ang total na bumoto ngayong ikalawang araw ay halos 4,000. Pero ganun pa man, nagkaroon ng problema doon sa vote counting machine o yung BCM. Hindi siya gumana. So out of 10 na makina, 9 lamang ang ginamit buong araw kahapon. So it's not so bad dahil isang makina lamang out of the 10 ang talagang nagkaroon ng problema, ganun ba? Pero kamusta, no? Doon sa isang counting machine na yun, gaano kalaki yung effect naman nun doon sa mga pumipila nating mga kababayan dyan? Ang solusyon kasing ginawa ng PCG at ng COMELEC, bali may 10 presinto at 10 makina. Yung siyam na presinto na may 9 na makina ay may nakatalaga na tigsa 10,000 boto for the whole duration ng OAB. Yung natirang isang presinto, kasi ang total number of registered voters dito is 93,049 eh. So tigsa 10, 90,000 at yung isang presinto para sa isang makina ay 3,000 supposedly lang. So ang kanila palang plano o policy na ginawa, pag yung may nasira na isang makina, ipo-pull out yung makina na yun dahil may konti silang inaasahang boboto at ilalagay dun sa nasirang makina dun sa presintong yun. Kaya Okay. ganun ang ginawa nila. Okay, so Kaya overall... very smooth pa rin ang nangyari kahapon. Okay, so overall, ano ang assessment ng mga botante natin dyan dito sa takbo naman ng botohan sa mga presinto? Connie, bibilib ka, no? Kahapon kasi sobrang lakas ng ulan. At yung venue ng ating presinto dito, yung building na pupuntahan mo para makaboto ka ay napakalayo. Dulo ito ng isang lugar yung Kennedy Town. At sobrang tarik ng lugar din. Aakyat ka ng mataas na hagdanan at yung presinto ay may 5 palapag. Bago ka makaboto, ilang hagdanan ang aakyatin mo. At napakalakas ng ulan. Pero Connie, bibilib ka, so dinagsa pa rin ng ating mga OFWs para sila makaboto. So, I see. ganun kalakas ang ganito. Ako nga yung assessment ko, yung tingin ko, yung atmosphere o yung environment na ngayon ng pagboto ng ating mga OFWs ay katulad noong unang magkaroon ng OAB. I see. Ganun sila kaaktibo. Okay, so sabi mo mataas itong voter turnout, Azon, na more than 93,000 ang mga Pinoy na mga kababayan natin dyan. Registered voters. O registered voters. Kung ilalagay natin sa percentage, ano ang percentage ng, kumbaga, nagpakita talaga at bumoto? So, ano yan, Connie, no? Araw ng linggo, no? Ito yung unang araw ng linggo o unang araw na kung saan day off ng ating mga kalakang dami dito ng mga OFWs. So, tapos maulan pa. Pero ganun pa man, ilang libo, halos 5,000 yan eh. Kaya halos 4,000 yung dumating dyan eh, na bumoto kahapon. Okay, good to know, Azon. At least mataas ang ating voter turnout, no? At yan naman ang inaasahan talaga ng ating mga kababayan dito din mismo sa Pilipinas, no, na talagang magkaroon ng exercise yung rights nila even kahit na nandyan sila sa Hong Kong o saan man sa mundo. Maraming salamat muli, Azon Cañete, sa iyong update na yan.